10 patayang talata na maling pagkaunawa na Diyos si Kristo. Karamihan ng mga naniniwala na ang Panginoong Hesus ay siya ang tunay na Diyos at may ginagamit silang mga talata upang patunayan nito. Kung hindi mo sisiyasatin ang bawat talata na kailang pinagbabasihan, ay talagang mapapaniwala ka nila na ang Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos. Karamihan ng mga mangangaral at depensor ng mga naniniwalang Diyos si Kristo ay isa lamang ang pinanggagalingan ng kanilang paliwanag at lahat ay nagmumula lamang sa kanilang sariling opinyon o kuro-kuro o sa madaling salita ay aral ng tao at hindi aral ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ukol sa 10 talata na madalas na kanilang gamitin para patunayan na Diyos si Kristo. Tulad po ng sinabi ko sa nakaraan nating video, ay hahatiin sa 10 bahagi ang usapang tungkol sa mga talatang kanilang pinagbabatayan na Diyos si Kristo. Upang lubos po nating maunawaan, ngayon po ay nasa ika-6 na bahagi na po tayo, kaya ang tatalakayin natin ngayon ay ang nakasulat sa Filipos 2:5 hanggang 6. Bago po natin ituloy ang paksa natin ngayon, ay nais ko munang batiin kayo na magandang araw at welcome po sa aking channel, Uncut the Truth. Suportahan na lang po ang aking channel. Please subscribe. Maraming salamat. Karamihan ng mga sektang pangreliyon ay naniniwala sila na ang Panginoong Jesucristo ay siya ang tunay na Diyos. Lalo na base sa kanilang paliwanag ay maraming talata sa Biblia ang nagpapatunay raw na Diyos si Kristo tulad ng mga sumusunod. Una, 1:30. Pangalawa, Hebreo 1:8. Pangatlo, Isaias 9:6. Pangapat, 1:1. Panglima, Romans 9:5. Pang-anim, Philippians 2:5 hanggang 6. Pang-pito, 1:8:58. Pang-walo, unang 1:5:20. Pang-siyam, 1:20:28 at ang pang-sampu ay ang Titus 2:13. Sa mga nakaraang video po natin ay natalakay natin ang 5 bahagi ng 10 bahagi na kanilang pinagbabatayan ng Diyos si Kristo at napatunayan natin na mula sa banal na kasulatan na si Kristo ay hindi Diyos. At sa araw na ito ay tatalakayin natin ang ika-6 na bahagi ng ating paksa ukol sa maling pagkaunawa sa pagiging Diyos ni Kristo. At sa bahaging ito ay pag-uusapan po natin ang isa pang talata na kanilang pinagbabatayan na Diyos si Kristo ukol sa nakasulat sa aklat ng Filipos 2:5 hanggang 6. Malinaw daw po sa nabanggit na talata na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao at hindi lang nakipantay sa Diyos. Mabuti po panoorin natin at pakinggan ang kanilang pagpapaliwanag. Ba't maraming kasabi si Kristo ba daw ay tao, propeta, o si Jesus ba ay Diyos? Dito sa talatang babasahin natin sa Filipos 2, talatang 5 hanggang sumusunod, ay makikita natin na si Jesus ay Diyos. Sabi dito sa Filipos 2, talatang 5, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. Verse 11, at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Sabi sa verse 6, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Anong ibig sabihin? Noon yung panahon na nagkatawang tao si Jesus. Diyos ba o tao si Jesus? Maliwanag sa binasa natin, siya ay Diyos, pero nagkatawang tao.
Kung mapapansin po natin, may binasa siyang isang salin ukol sa Filipos 2:5 hanggang 8 na binanggit ang katagang bagamat siya ay Diyos ay hindi nakipantay sa Diyos. Mabuti po basahin po natin ang kanyang salin na binasa ukol sa Filipos 2:5 hanggang 8. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatang ito at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya tulad na isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa, naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Dito sa salin na kanilang ginamit, gustong palabasin na nabanggit na salin na eksistido na si Kristo bilang isang Diyos at siya ay nagpakumbaba lang at nagkatawang tao o naganyong tao lamang. Kung sisiyasatin natin maigi ang salin na kanyang ginamit, ay tinanggal ang salitang anyo o image o sa Greek ay morphe. Ang salin na kanyang pinagbabatayan ay may panlilinlang at pandaraya sapagkat hindi gayon ang tamang pagkasulat ng banal na kasulatan. Sa kanyang ginamit ay tinanggal ang salitang anyo o image o morphe sa Greek. Mabuti po basahin natin ang ibang mga salin kung paano ito nasulat. Basahin po natin ang nakasulat sa Filipos 2:5 hanggang 8 ng New King James Version sa pagkaliwat po sa Ingles. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of bondservant, and coming in the likeness of man, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Sa pagkaliwat ng po sa Tagalog, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman, na siya'y bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus inubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagsumasunurin hanggang kamatayan, oo sa kamatayan sa krus. Kung mapapansin po natin dito, ay binanggit ang salitang bagamat nasa anyong Diyos o larawan ng Diyos o sa Griego ay morphe. Ibig po bang sabihin ang pagiging anyong Diyos ay Diyos na? Maari po bang gamitin ang talatang ito bilang patunay na si Jesucristo ay Diyos dahil binanggit na siya ay nasa anyong Diyos o larawan ng Diyos? Hindi po, dahil kung gayon ang ating paniniwala, ibig sabihin lahat ng tao ay mga Diyos din. Basahin po natin ang nakasulat sa Genesis 1:27 ng New King James Version. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ang makatuwid, ang Diyos ay nilalang ang mga tao ayon sa kanyang larawan o anyo bilang isang babae at lalaki. Kung susundin po natin ang kanilang argumento, lalabas ang mga tao ay mga Diyos din at lalabas na ang Diyos ay dalawa ang kasarian na isang lalaki at babae. Mukha po yata hindi ganon ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ano po ba ang ibig sabihin ng anyong Diyos o larawan ng Diyos? Ang Diyos po ba ay may pisikal na anyo tulad ng nakikita sa tao? Basahin po natin ang aklat ng Deuteronomy 4:15 ng New King James Version. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo
ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Sa makatuwid, nung nakausap ni Moses ang Diyos ay wala siyang visual o physical na anyo o imahe o larawan na nakita sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Kaya hindi pwedeng gamitin na batayan na Diyos si Kristo dahil binanggit ang salitang nasaan yung Diyos. Bakit walang physical na anyo o visual na anyo ang Diyos? Basahin po natin ang aklat ng 1:4-24 ng New King James Version. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga nasa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Malinaw po ang sinabi ng Biblia na ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin ay walang pisikal na anyo na tulad sa nakikita sa tao. Kung gayon wala pala siyang pisikal na anyo, bakit binabanggit sa kasulatan na si Kristo ay nasa anyong Diyos? Ano po ba ang ibig sabihin ng anyong Diyos o larawan ng Diyos? Basahin po natin ang aklat ng 2 Korinto 4:4 ng New King James Version. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Dito po mga ka-unbox, ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang pagiging anyo o larawan ng Diyos ni Kristo. At ito ay hindi sa pisikal na kalagayan o anyo, bagkus ito'y tumutukoy sa kaluwalhatian at hindi sa pagiging Diyos sa kalagayan. Maliban sa kaluwalhatian, ano pa ba ang binabanggit ng Biblia na ang pagiging larawan ng Diyos na dapat mataglay ng lahat ng kanyang mga lingkod? Basahin po natin ang aklat ng Efeso 4:24 ng New International Version. And to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Sa pagkaliwat po sa Tagalog, at isuot ang bagong pagkatao, nilikha upang maging katulad ng Diyos sa tunay na katwiran at kabanalan. Sa makatuwid, ang tinutukoy na pagiging anyong Diyos o magiging kalarawan o katulad ng Diyos ay ang pagiging banal at katuwiran at hindi sa likas na kalagayan. Sapagkat nilalang niya tayo ayon sa kanyang larawan ay dapat magsikap ang tao na mamuhay na banal at sa katuwiran. Basahin po natin ang unang Pedro 1:15-16 ng New King James Version. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Kaya ang Diyos ay naasahan ng tao na mamuhay ng banal sa pamamagitan ng mga kautusan na sumasalamin sa lumalang sa atin na ang Diyos ay banal. Basahin po natin ang aklat ng 1:17 ng New King James Version. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Sa madaling salita, ang sino mang nagkakasala ay nagkakasala ng paglabag sa batas ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa batas. Kaya ang mga salita ng Diyos ay may kapangyarihang maglinis upang maging malinis sa harapan ng Diyos. Sa makatuwid, upang makamit ng tao ang isang larawan o anyo ng Diyos bilang banal, ay kailangang mamuhay siya sa katwiran at kabanalan sa pamamagitan ng mga katotohanan ng mga salita ng Diyos. Ibig sabihin ay kailangan sundin ang mga kautusan ng Diyos upang mapaging banal ang ating mga sarili na tulad ni Kristo na nagpakababa at naging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan. Ganito po ang nakasulat sa Filipos 2:8 ng New King James Version. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo sa kamatayan sa krus.
Kaya po bukod tanging ang Panginoong Yesus lamang ang kinalugdan ng Diyos dahil hindi lumabag sa mga kautusan. Ganito po ang nakasulat sa 1 Korinto 5:28 ng New Living Translation. Sapagkat ginawa ng Diyos si Kristo na hindi nagkasala upang maging handog para sa ating kasalanan, upang tayo ay maging matuwid kasama ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Bakit ang mga tao ay hindi nakarating sa anyong kabanalan at kalwalhatian ng Diyos? Basahin po natin ang aklat ng Romans 3:23 ng New King James Version. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi na nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ang sangkatauhan ay hindi pagganap na naging larawan ng Diyos ay dahil ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Meron po bang tao na hindi nagkasala? Sapagkat sinabi po sa Biblia na lahat ng tao ay nagkasala. Meron po ang ating Panginoong Jesucristo. Paano po natin matitiyak na tao si Kristo at hindi Diyos? Basahin po natin ang nakasulat sa 1:8-40 ng New International Version. Datapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. Malinaw po na ang Panginoong Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan sapagkat siya mismo ang nagpatotoo na nagsabi ng katotohanan na narinig niya sa Diyos. Bakit ang tanging Panginoong Yesus lamang ang hindi nagkasala at ang tanging nakarating sa kalarawan ng Diyos sa kabanalan at kalwalhatian? Basahin po natin ang aklat ng 1 Pedro 2:21-22 ng New King James Version. Sapagkat dahil dito ay tinawag kayo, sapagkat si Kristo ay nagdusa para sa atin, na nag-iwan sa amin ng isang halimbawa na dapat niyong sundin ang kanyang mga hakbang, na hindi nagkasala ni kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Sa makatuwid, ang Panginoong Jesucristo ang naging kalarawan ng Diyos na nakarating sa kalwalhatian at kabanalan, sapagkat hindi nagkasala ni kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Mga kanbak, ang tanging makakaabot sa inaasahan ng Diyos na mamuhay sa kanyang larawan upang ipakita ang kanyang larawan ay si Kristo Jesus. Paano niya ito nagawa? Nilinaw sa Biblia na ginawa niya iyon sa pamamagitan na hindi paggawa ng kasalanan. Ibig sabihin, perpekto ang kanyang katauhan. Sa makatuwid, si Kristo Jesus ay nagawang maging nasa anyo o larawan ng Diyos, ngunit hindi ang Diyos mismo. Kaya maaari bang gamitin ang Pilipos 2:5-6 bilang patunay na si Kristo ay Diyos? Hindi po. Bakit? Sapagkat ang pagiging nasa larawan ng Diyos ay hindi nagpapatunay na Diyos sa kalagayan at hindi rin pinapatunayan ng Biblia na Diyos si Kristo dahil naging kalarawan siya ng Diyos. Pagkus ang tinutukoy ay ang pagkaabot ni Kristo sa pamantayan ng Diyos sa inaasahan sa mga tao ang magiging banal at maluwalhati. At dahil lahat ng tao ay nagkasala at hindi nasumpungan sa kanila ang larawan ng kalwalhatian at kabanalan na inaasahan ng Diyos, at bukod tangi lamang ang Panginoong Jesucristo ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos na maluwalhati at banal. Sana po lubos po inyong naunawaan kung ano pong konteksto na binabanggit sa talata na anyong Diyos o larawan ng Diyos, na ito ay tumutukoy sa kalwalhatian at kabanalan at hindi sa pagiging isang Diyos. Ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis. Subalit dahil sa kasalanan ay hindi nakita sa mga tao ang anyong Diyos o kalarawan ng Diyos sa kabanalan. Sa susunod na video po natin ay tatalakayin naman natin ang ikapitong bahagi
na kung saan na isa rin sa kanilang pinagbabatayang talata na Diyos si Kristo na nakasulat sa aklat ng 1:8-20. Kung may mga comment po kayo o suggestion, pati-comment na lang sa ating comment section. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Maraming salamat po muli. Please subscribe.